Unfortunately, nasunog yung controller ng ating electric scooter. So hindi muna tayo makakakamping for a while gamit yung electric scooter natin. Ito yung aftermath ng sunog sa controller natin. So hindi ako sure kung sa controller mismo yung nagsimula yung apoy or dito sa mga wiring, pero feeling ko dito meron siguro nag-short dito. Yan. Yun kasi dito merong nasunog dito. Pero yung apoy dito kasi may butas dito sa controller. And dito meron din sunog. So baka dito nagsimula yung sunog. Meron siguro nag-short na wire dito. And I think siguro baka nag-short lang yung wire ng positive and negative. Kaya na pati yung controllers nasunog rin. Di rin ako sure baka sa charger na ginamit ko kasi generic lang na charger yung ginamit ko dito nung nagcha-charge ako, and mga 12 hours na nakababad yung charger. And so mangyayari is papalitan natin yung controller, and yung ano natin, yung charging natin, ito currently yung charging port natin is isi-separate natin to. Dapat rekta na siya sa battery para hindi na siya hindi na siya damaan sa controller. Yan o. Then papalitan din natin yung mga cables dito. Puputulin lang natin kung saan banda yung damage niya. And then dun natin lalagyan ulit ng mga, so kakabitan lang natin ng terminal lugs dito. Puputulin lang natin to, siguro baka dito or dito, tapos kabitan natin ng ng lugs dito. Yan, so mga yan kabitan. So ito yung capacitor nya na lumabas. Possible din na yung apoy is pag ganito yung spread ng apoy, kaya yun, kung nakikita nyo parang ganito dito, siguro lumabas yung apoy, and baka nag-short yung yung dito sa connector ng kanyang hall sensor. Yan. So yung positive and negative na to, possible din to na dito nagsimula yung apoy, and pag ganito yung apoy niya kaya nagganito siya, though di ako sure, pero possible din na ganyan, or possible din baka may mga nagdikit na wires dito na uminit tapos nagdikit siya. Yan o. And so separate lang natin yung charger nito. Hindi na natin padadaanin to sa controller kasi akala ko noon is naseparate ko na to sa controller, pero ngayon chinek ko nakakabit pa pala sa controller. Then ayusin lang natin yung wiring nito para hindi na ulit yung sunog na to. Buti at naapula ka agad yung apoy. Nakita agad ng tiyuhin ko yung apoy, and napatay namin kaagad yung apoy. Naapula namin kaagad yung apoy, kaya dito lang banda yung damage. Buti yung battery is safe pa yung battery natin. Although yung electric motor, hindi ako sure kung okay pa yung electric motor natin. So try lang natin test if okay pa yung electric motor once na makabit na natin yung controller dito. So dito na part nalusaw rin. Then dito, then dito sa upuan ito na din to. Ayan. So yan, ito na to dito na part. Yan. Tapos yan, dito. Tapos dito sa kanyang upuan niya dito. So at least ito lang yung na-damage natin, and nasalba pa natin yung battery.
So dumating na yung controller natin dito. And ayan, siya Ecosys. And then bubuksan na natin to. Ito na yung ipapalit natin dun sa nasunog natin na controller. Same pa din siya, 72530 pa rin na controller. Galing talaga to sa Ecosys. Amazing. Meron tayong free na 72 volts to 12 volts at ito na converter, yung DC to DC na converter. Amazing Ecosys talaga. Meron talagang brandang Ecosys. Amazing. Yan, so 72530 DC to DC na converter. Pero I think 10 amperes to na converter. Hindi nakalagay yung current niya, yung current rating, pero I think naka 10 amperes kasi most ng mga 10 amperes na DC to DC converter is ganito yung size niya. Mayroon siyang short circuit, low voltage, and overcurrent. Okay. Yellow output yung 12 volts, black cathode wire, red is yung 48. 48 volts. Yun lang, pang 48 volts pala to. Hindi natin to magagamit. Well, siguro pag gumawa tayo ng 48 volts na battery, baka pwede natin magamit siguro. Pero naka 72 volts kasi tayo, so hindi natin to magagamit. Well, free naman to, free lang naman to. Tago na lang natin. Ito yung mga cables nya. Ito mismo yung controller. Very nice. So kulay black yung binili ko. Amazing. 72530. Okay. Naka-ganito siya. I think yung binili ko before is wala siyang ganitong fins. Meron na din tong Bluetooth. Yung pinili ko na option is yung may Bluetooth siya na connector kasi meron dalawang option. Pwedeng USB na cable or yung Bluetooth na cable. Yung pinili ko siyang Bluetooth para makommunicate natin siya sa phone. Pwede natin siyang ma-connect sa phone direkta. Kasi mahirap pag naka-cable siya, kailangan mo talaga ng computer para i-program. Yan. Ito yung ating cables. So, ito yung kanyang Bluetooth. Do not plug or remove Bluetooth when the controller is powered on. Okay. Tapos, ito yung kanyang connector. So, yun. Pag-aaralan na naman natin ulit yung wiring nito. Yun siya. Meron naman siyang manual. So, pwede naman natin ma-check. And meron naman akong manual doon before. So, review ko na lang yung mga connections niya. Pero basic naman natin na kailangan is yung positive and negative para ma-connect siya sa battery. Tapos yung I think mayroon pa tong ignition, yung ignition wire. And ito lang ata yung bare minimum na kailangan natin para ma-test ito. So prepare na lang natin mamaya. So kailangan natin i-connect to sa 12 volts na sa 72 volts na battery. So kailangan natin muna i-turn off yung battery
So open lang natin yung BMS na app and turn off yung discharge and charge niya para hindi muna mag pull ng current yung controller natin, para hindi magkaroon ng spark. So pag nakabit na natin properly, doon na natin i-connect, doon na natin i-turn on yung BMS para hindi mag-spark.